Hi everybody! So in today's video, I am going to show you kung paano ba tayo mag-add ng booking page na Calendly or paano ba natin i-embed si Calendly sa website. So I think it works in any website naman kung paano mag-embed ng code. Simple lang to. Narinig niyo na naman yung word na code. Baka kinabahan na naman kayo or nag-exit na naman kayo sa video kasi feeling nyo complicated. So as you can see dito sa website ko, I'm using Shopify by the way. So nag-add lang ako dito sa menu, nag-add lang ako ng book a call na link tapos or button, tapos makita mo simpleng write up lang dito and dito, makikita mo naman if you're familiar or if you're using Calendly, familiar ka dito sa itsura niya. So, in-embed ko lang yung code dito and I'm gonna show you kung paano siya gawin. So, kapag dito merong nag-book, diretso na to dun sa Calendly account ko, dun ko na siya makikita, hindi kay Shopify, okay? Alright, so nandito ngayon tayo sa backend ni Shopify. And when I say backend, sa theme editor, kung saan tayo nag-e-edit ng theme or nagde-design. So, nag-add lang ako dito ng isang page, which is yung contact page. Tapos, ang gagawin ko lang, mag-add ako ng section. So, tingin kayo sa left, yung mouse ko, add ako ng section, tapos custom liquid lang siya. Okay? So, makita mo dito sa liquid na to, empty siya and hindi empty rin dito. So, ang ilalagay ko ngayon, pupunta naman ako kay Calendly, okay? So, galing ako dun sa website, sa backend ni Shopify, pupunta ako kay Calendly. For example, eto yung gusto kong i-add, i-embed na booking page, okay? So, click ko lang yung share. And then, so meron tayong iba't ibang options dito. Pwedeng share a link, add times to email, or add to website. I-analyze natin 'to, inline embed, pop-up widget, and pop-up text. So, ang gagawin ko, yung nakita niyo kanina dun sa website ko, eto is eto siya, itong option na 'to, inline embed siya. So, yun muna ang gagawin natin. Kung pop-up naman, eto ang itsura niya. Sige, ita-try natin isa-isa. So, inline embed, so continue, eto na siya. So, meron ka ring options na mag-hide dito, but I think kailangan mong i-upgrade. So, eto na yung code, gumawa na siya ng sarili niyang code. So, ibig sabihin hindi ka na magko-code, ipe-paste mo na lang 'to dun sa website mo. So, kita niyo 'to sa baba, lower right, copy code dun sa button na blue, copy code lang 'yan. Balik tayo dun kay Shopify. So, dun sa liquid code kanina na in-add natin na section, ipe-paste ko lang 'to. Hindi siya agad-agad mag-a-appear. Okay, so i-back natin 'to kasi gusto ko siyang ibaba. Nasa header. Sa header ko pala siya in-add guys, teka lang. Erase natin yung part na yun, i-erase natin 'to, dito pala natin siya i-a-add. So, liquid ko, custom liquid, okay. Paste ko lang ulit, ayan. So, i-hide ko muna 'to para hindi siya sagabal. Ayan, eto na siya, nai-paste ko na siya diyan, pero hindi pa siya mag-a-appear muna. So, ang gagawin natin, i-save muna natin, tapos i-refresh natin yung page. Antayin lang natin mag-refresh. Ayan, so nandiyan na siya. Eto na yung Calendly. So, try natin i-view full screen. I understand. Ayan, so gano'n lang siya kasimple. I-recap ko kung ano yung ginawa ko. So, dito sa website, nag-add lang ako ng ayan, nag-add lang ako ng custom liquid dito sa mismong baba ng template, custom liquid, tapos empty siya kanina, tapos nagpunta ako dun kay Calendly, tapos, kinlick ko lang yung share, back tayo ha. Kinlick ko lang 'tong share, tapos add to website, inline embed yung pinili ko. Tapos kinopy ko lang yung code, yun na yun, as is ko na siyang pinaste. Ngayon naman, try naman natin si pop-up widget, okey? Pop-up widget naman yung piliin natin, continue. So eto yung mag-a-appear lang siya dun sa baba, magpa-pop up lang siya kumbaga. So ngayon ganyan yung itsura ng inline embed. So papalitan natin siya, ayan. So se-save ko lang 'to, ayan. Andito na sa schedule time with me, 'pag kinik ko yan magpa-pop up lang siya, ganyan. Yan yung itsura niya, ayan save.
So, eto na siya. Ngayon 'pag kung ayaw niyong kung gusto niyo i-preview na hindi niyo nakikita yung mga line-line na 'yan, i-deactivate niyo lang yung inspector. Ayan, pop-up siya na mag-a-appear. Which is for me mas okey yung inline para hindi na siya mag-scroll down, 'di ba? So, try naman natin yung isang option. At least nage-gets natin kung paano siya i-add. Pop-up text. So, check natin kung ano naman itsura ni pop-up text. Delete lang natin 'to. Okey. Eto lang siya, schedule time with me, ang pangit. So, for me talaga ang best option, nakikita niyo 'to, siya na 'yan. So, kapag kinlik ko 'to, parang pareho pa rin naman sila nung isa. I'm not sure kung ano yung difference, pero ang pangit nung button niya kasi nandito lang siya, pop-up text. Oh, 'di ba? Medyo and I'm not even sure wait. Siya na 'yan. Tapos actually hindi ko mahanap kung nasaan yung close. It's probably here, out here, click ko sa labas. Ayan. So, hindi ko mahanap kung nasaan yung close niya. Try natin kay inline embed. 'Di ba parang ang hassle kung hindi mahanap ngayon ni customer yung close button. So, ako pipiliin ko na lang talaga si inline embed para nandito na lang siya sa screen and I don't have to close it. Dito na lang ako pipili. Mas convenient pa siya. So, again, gano'n lang siya kasimple. Kung meron kayong questions, clarifications, pareho lang naman. So, lang kayo ng message sa comment section kung napanood niyo, kung sa tingin niyo helpful, or you can save this video for later, or you can revisit my channel kasi mag-a-upload pa ako ng marami pang tips. And kung meron kayong gustong i-try na app for this, let me know para ipakita ko sa inyo kung paano siya gawin. And actually, aside from Calendly, marami rin namang options na apps. Kaya nga tayo magsa-sign up ng Shopify partners para makapag-test tayo ng apps na free, 'di ba? So, kung i-search mo lang dito sa apps, 'yan. Search booking app in Shopify App Store. Dadalhin ka niya sa Shopify App Store mismo. Puwede ka rin ulit mag-research dito kung ano yung mga gusto mong pero kung booking app naman, and sobrang daming options. Mag-explore lang kayo, try niyo lang mag-install sa Shopify partners niyo para makita niyo kung paano siya gawin. Pero in today's video, again, ang pinakita ko lang sa inyo is kung paano mag-add ng Calendly page dun sa mismong website. And I think pareho naman siya ng steps sa ibang websites, whether it be WordPress, ganyan. Pero if you have questions, I have friends naman na marunong sa WordPress. Ire-refer ko na lang sila sa inyo if sa WordPress kayo, 'di ba? So that's all for today. See you sa next video.